Senyas ka. Okay, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Awan, airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big man hobby shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man hobby shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara. Trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man hobby shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man hobby shop, game strong, service stronger. Okay, another day, another Airsoft for our bossing from different province. Okay? Mga Airsoft, pahabol po natin to bago natin tapusin ang araw na Lunes. Okay? May pahabol po tayo, no? May pahabol po tayo going Cagayan Valley again. O ba? Umahataw tong Cagayan Valley, ha? Okay, Sir John Emmanuel Martin of Cagayan Valley. Okay, John Emmanuel Martin. Grabe, mahaba-haba yung pangalan niya. Si Sir John Emmanuel Martin. Hello po. Good day. Good day sa iyo, bossing. Okay, another rifle kay Airsoft, si Sir Irvin Joshua Marigo. Okay, Irvin Joshua Marigo of Jensen. Hello sir, good evening. Okay, isang rifle, isang pistol para sa mga ka-airsoft natin. Nakakatuwa naman kasi itong Cagayan Valley, itong norte sa taas ng Luzon, medyo nagpahinga to itong mga to. Sa totoo lang, no, more on Visayas and Mindanao ang humahataw ngayon. Pero natutuwa naman ako dahil meron tayong norte na naman. Sa totoo lang, medyo special din sa akin ng mga norte kasi unang-una, napupuntahan ko kasi ang lugar na yan during the Boss Iron Mondays. Talaga naiikutan ko yan, napupuntahan ko yan. Kaya napaka-special sa akin yung lugar na yan. Okay, ang unit natin dito, dalawa. Isang rifle, isang pistol. Pistol kay Sir John Emmanuel, then Irvin Joshua yung rifle. Okay, so nakakatuwa na yung mga ka-airsoft natin is talagang ine-embrace yung airsoft hobby. Okay, di ba? Kaya mga Airsoft, no, tune in na kayo, sigurado
masisilayan na naman ninyo ang isa sa mga pinakamaganda at saka original na vlogs na nagaganap sa ating bansa. Okay? Dito original yung vlogs mga ka-airsoft, no? Wala na kayong dapat pang ipag-alala dahil dito bukod sa legit yung kaharap ninyo, original yung vlogs at siguradong totoo at hindi pambobola ang ginagawa sa inyo. Okay? So itong unit na to, dalawang full metal unit, dalawa sa pinakamatitigas na unit, dalawa sa pinaka hinahanap na unit. Okay? Si Sir John Emmanuel ay isang 50-year-old na ka-airsoft natin from Cagayan Valley. What is good and special about do sa unit na gusto niya? Number one, based on our base sa pag-uusap namin, number one requirement niya, gusto niya firepower. Talagang matindi, talagang madiin, talagang malakas. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Di ba? Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Nandito na po ang isa sa mga pinakamalalakas na unit. Talagang napakatindi. Firepower, talagang sumisipa ng malakas, sumisipa ng matindi. Ito na po, The Godfather 6.0. Okay? Alisin mo muna yung magazine ko rito. Yung aircon, ang lamig. Wala, maninigas to, no? Okay, so, okay, no? Ayan, tulad nga na sinasabi ko, what is good and special about this unit? Ano mo na, ha? What is good and special about this unit? What is good and special about this unit is this unit is a full metal unit. Okay? Especially ang internals nito. This is a 2025 Godfather 6.0 by the KJ Works. We call this as the Godfather 6.0 KP06. No? What is good and special about this unit? Iba na yung laman loob nito. CNC full steel. Ano mo muna, alisin mo muna yung lamig bago mo lagyan ng ganyan. CNC full steel itong unit na to. Ano yan? Okay. CNC full steel itong unit na to. Itong unit na to talagang maaasahan. Okay? Maaasahan sa tibay. Okay Maaasahan sa tibay at sa lakas ng putok. Okay? Itong ganitong unit, kung mapapansin niyo, hindi siya competition grade. Hindi talaga siya ginawa for competition. Itong ganitong unit, ginawa siya for daily. Sa pang-araw-araw na gagamitin mo siya, pwede siya sa pang-araw-araw mo. Okay? Heavy duty use, pwede. Talaga namang kabibiliban, talaga namang napakatindi kung gagamitin mo to. Bakit? Dito, pag ganitong unit ang kinuha mo, naghahanap ka ng firepower. Bakit niya mo sinasaksak? Hindi nabubulot dito. Saan? Dito. Hindi dapat dito. Dito sinaksak. Oh. Nabubunot yan? Extension. Sige. Sa susunod i-ayos natin. Wala akong sound system, ha? Yan. FM radio mo. Tapos i-plus minus mo yan, ha? Isagad mo muna. Ayos mo muna. Okay, no? Ayan ang... Ano ba yan? Ba't ganyan? Balik na rin mo yung cordon. Ayan, okay, no? Mabalik tayo. Itong unit na to is naka-upgrade na. Okay? Number one, kasalanan mga ka-airsoft. Number one, naka-fix outer barrel. Ayan, diniscuss ko na kanina kung paano yung tamang pag-check ng fix outer barrel. Yung fix outer barrel, forward and reverse. Hindi po yan dapat iniikot, hindi ikinakaliwa, hindi itinataas baba. Forward and reverse. Yung unit mo, pag pumuputok, forward and reverse. Okay? Yung unit mo, pag pumuputok, hindi kumakanan na ganon. Yung unit mo, pag pumuputok, hindi tumatalon na ganon. Yung unit, ang gumagalaw is the barrel, forward and reverse. Pag ganito itsura ng unit mo, hindi siya gumagalaw, forward and reverse, naka-fix outer barrel po yan. Okay? Pag yung unit mo gumagalaw yung barrel niya, ibig sabihin hindi naka-fix outer barrel. Okay? Huwag po tayo masyadong paranoid,
Wag po tayong mayat-maya, chinecheck natin, kinakalog natin yung barrel. Wag pong mayat-maya, ikinokrono natin yung unit. Ang gagawin mo sa unit, mag-enjoy ka. Okay? Hindi mo binili yung unit para bantayan mo yung krono niya. Hindi mo binili yung unit para bantayan mo kung kumakalog yung barrel niya. Okay? Binili mo yung unit para mag-enjoy ka. Hindi para bantayan, para i-monitor siya. Okay? Basta sinabi ko rito sa Big Man na yung unit na marireceive mo is naka-upgrade ng fixed outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, yun ang marireceive mo. Okay? Wag mong gagawin na pag na-receive mo, ikakalog mo ng kanan, kaliwa, ikakalog mo ng up and down ng barrel dahil ang barrel, forward and reverse ang movement. Okay? And maliwanag po sa atin yan, ha? Minsan kasi sumosobra yung katalinuhan ng mga ka-airsoft, mas sumosobra pa dun sa nagtuturo sa kanila. Okay? Sinasabi ko kung paano yung pag-treat sa barrel, wag po tayong halos mag-circle yung barrel, halos iikot mo, hindi naman naka-welding yan. Okay? Ang barrel, hindi naka-welding. Kailangan yung barrel, kahit naka-fix outer barrel, meron pa rin clearance kahit papano. Hindi pwedeng walang clearance yan. Okay? Makinig po tayo. Tandaan nyo dito sa Big Man, wala akong sasabihin na hindi totoo. Wala akong sasabihin na ikapapahamak nyo. Dahil pag nang bola ako, nagsabi ako ng bagay na hindi totoo at nasira yung unit ninyo, ako rin. Sa akin din babalik yung unit dahil lifetime warranty po ito. Okay po? Makinig po kayo. Again and again, ang barrel, forward and reverse, naka-fix outer barrel. Okay? Hindi natin ikakanan kaliwa, hindi natin itataas baba, forward and reverse. 3 beses ko pong inulit yan. Sana po mag-register po sa isip ninyo, no? Okay, yung unit, naka-fine tuning, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Itong unit na to is unit na naka-full CNC steel, yung laman loob niya. Itong unit na to is capable of 12 kg and 14 kg. 12 kg and 14 kg ang pwede rito, hindi po natin pwede siyang i-CO2. Bakit? Sa 12 kg and 14 kg pa lang masosolve ka na dahil sa 12 kg and 14 kg pa lang napakalakas na po niya. Okay? Ayan. Sana po maintindihan niyo yung sinasabi ko. Then, dire-diretso na po tayo review and unbox ng unit. Minus 5. Saka minus 5. Okay, dire-diretso po tayo, no? But before that, magsha-shoutout po muna tayo ng ating mga ka-airsoft. Sana maka-avail, sabi ni Leo Dolor Bergonya. Makaka-avail ka naman, bossing. Actually, yung airsoft naman talaga para sa lahat. No? Yung airsoft para sa lahat, yung airsoft magagamit po ng lahat. Di ba? Yung airsoft para sa lahat, yung airsoft magagamit po ng lahat. Number 1 lang requirement sa airsoft. Number 1 is syempre dapat meron kang pambili. Pangalawa, dapat capable ka. Dapat meron ka yung dalawa na yon. May pambili ka at capable ka. Isa lang doon na mawala, hindi na pwede. Halimbawa, sinabi, wala kang pambili. So, hindi ka makakabili. O kaya sinabi, the other way around, hindi ka capable. May pambili ka nga, hindi ka naman capable. Hindi ka pa rin pwede. Di ba? Sana po maka-avail, sana po maka-avail po kayo. Okay? Para ma-enjoy mo, bossing. No? Huwag natin ilagay sa sana, kailangan law of attraction. Makaka-avail ako niyan. Gano'n, di ba? Huwag yung sana. Halimbawa, gusto mo mag-aral. Sana makagraduate ako. Putya gusto mo makagraduate hindi ka naman pumapasok. Nagka-cutting class ka. Hindi ka rin makakagraduate, di ba? Sana makabili ako ng sasakyan para meron pang hatid sa anak ko, sa kay misis. Paano ka makakabili ng sasakyan? Tamad-tamad mo. Di ba? Paano ka makakabili ng sasakyan? Inuuna mo yung alak. Inom ka ng inom. Paano makakabili sa sasakyan? Nagsusugal ka. Di ba? Paano ka makakabili sa sasakyan? Nagsasabu ka. Di ba? Ganun yun. Law of attraction. Sabi nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
Hindi ka kakaawaan ng Diyos, hindi ka pagbibigyan ng Diyos kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka gumagawa. Di ba? Napakasarap mag-airsoft. Napakabilis lang ng buhay ng tao. Kinabukasan, pwedeng patay ka na. Kinabukasan, pwedeng maaksidente ka. Kinabukasan, nagmomotor ka, pwede ka magulungan ng 10-wheeler truck. Pwede ka maipit. Habang may pagkakataon ka, pumutok ka. Kailan ka puputok? Pag malabo na yung mata mo? Kailan ka maghahawak ng airsoft? Ng barel? Pag pasmado ka na? Pag nanginginig ka na? Doon ka palang ba hahawak ng airsoft? Kailan ka puputok? Pag hindi mo na makita yung target mo kasi malabo na yung mata mo? Diba? Kailan ka puputok? Pag iika-ika ka na maglakad? Kailan ka puputok? Pag na-stroke ka na? Hindi ganon. Pumutok ka ngayon habang kaya mo. Ang pera naiipon. Ang pera kinikita. Pero, yung pagkakataon na puputok ka, hindi mo na maibabalik. Hindi ka na makakaputok pag nanginginig na yung kamay mo. Pag pasmado ka na. Hindi ka makakaputok pag malabo na yung mata mo. Kailan yung best time para pumutok, para maglaro? Ngayon. Ngayon. Habang kaya mo, no? Okay, shout out ko lang. Meron po ako nadidetect. Yung system ko, meron nadidetect na gumagamit na naman po ng dummy account. Meron po ako nadidetect na yung system ko gumagamit na naman po ng ng account na ginamit na before. Okay? Meron po na naman po na naka-online ngayon na nanonood sa atin na gumagamit po ng dummy account. Ng multiple dummy account. Okay? Huwag mo namang gawin yan. Di ba? Huwag mo nang gawin yan. Ang kulit ng system ko, lagi kasi akong inaano eh. Yung parang lagi nagno-notif. Sinabi ko na sa'yo eh. Tigas naman ang ulo mo, no? Sinabi ko na sa'yo, huwag kang gagamit ng dummy account. Ang gamitin mo yung tunay mong account. Huwag mo kaming guyuin. Nadidetect ka ng system namin. Maraming beses na sinasabi ko sa'yo, wag mong subukan. 'Di ba? Sinasabi ko sa'yo, ayaw kitang pangalanan, ayaw kitang mapahiya. Pero nadidetect ka kasi ng system eh. Mas matitindi ang technology kaysa dyan sa ginagawa mong gumagawa ka ng mga dummy account. 'Di ba? Yung dummy account mo, pinapalabas mo pa na legit. Wag! Ang kulit ng system eh, kinukulit ako, nadidetect ka kasi brother. Ayaw kitang mapahiya, ayaw kitang pangalanan. Ilang beses na ako nagla-live na sinasabi ko, huwag kang gagamit ng dummy account. Diba? Tigas naman ang ulo mo eh. Hanggat maaari, ayaw kitang ipahiya, ayaw kitang pangalanan. Diba? Siguro mag-iisang buwan na o magdadalawang buwan na ako nagre-remind. Nagpapanggap ka pa na kunwari, close ka eh, 'di ba? Nagpapanggap ka pa na kunwari, ang hirap no? Ang hirap ispellingin eh. Hangga't maaari, ayaw kitang ipahiya, pero gamit ka pa rin ng gamit ng dummy account. Sana makinig ka naman. Nagpa-flash sa screen ko eh. Nadidetect ka ng system, hindi ka ba nahihiya? Ako yung nakikiusap sa'yo na wag na gumamit ng dummy account. Diba? Oy, may napili na po ba kayo maswerte itong birthday nyo? Wala pa. Pero magkakaroon tayo niyan, no? Magkakaroon tayo niyan. Okay? Good evening, Sir Bigman. Bigman Airsoft is light. Sabi ng kaibigan natin na si Sir Polo Rodney. Hello, Sir Polo Rodney. Hello po. Okay. Neil Solomon, shout out idol, Santo Tomas, Batangas, FPIP Gate 1. Ano yan? First Philippines Industrial Park. Ang dami namin ka-airsoft dyan, no? Yung security guard, yung si Mr. Factory Worker na nag-withdraw pa dun sa loob. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh, no? Si Sir Erwin, yung engineer dyan, si Sir,
Yung ano bang tawag? Head ng security. Ayan. Okay. Hello po, shoutout po sa inyo dyan sa First Philippines Industrial Park, Santo Tomas, Batangas. Hello po. Hello, Sir Neil Solomon. Vin Brian Bayato Antonio. Good evening, Idol Big Man. Pwede po umorder sa inyo ng gas lang po. Pwede po, pwede, no? Naubusan na po kasi ako ng gas. Simula nung bumili ako sa inyo last year pa, kakaubos lang ngayon. Dahil sobrang tipid po sa gas ng pistol na nabili ko po sa inyo. Kita nyo naman. Yan ang yan ang testimonial. Yan ang, di ba? Dahil nga yung unit na binibili sa atin is naka-upgrade, matipid sa gas, di ba? Kaya yung ka-airsoft natin nag-e-enjoy. Di ba? Maraming salamat Sir Bin Brian, Bin Brian Bayato Anthony. Sir Bin Brian na lang, no? Maraming salamat sa iyo Sir Bin Brian. Shoutout sa iyo. Bossing, mag-message ka sa amin, mag-PM ka together with your address and info para madali natin mai-send yung gas sa'yo. Bahala, silicone, meron ka pa naman sigurado, no? Sir Jojo Nicolas, magandang gabi, Bossing Bingman, and shoutout, hello po, magandang gabi. Okay, no, so, ayun, nasa na ba tayo, no? Okay, so, review and unbox tayo ng ating Godfather na unit ng ating ka-airsoft, no? Okay, saan na ba tayo? John Emmanuel of Cagayan Valley. Tulad nga sabi ko, this unit is compatible, fully compatible with the 12 kg types of gas and 14 kg types of gas. Pwedeng-pwede to, lalo na sa 12 and 14. Again, hindi ko ina-advise na gamitan nyo siya ng CO2 gas kasi number 1, sobrang lakas na niya sa 12 and 14 pa lang. Doon pa lang solved na kayo. 'Di ba? Kung gagamit pa tayo ng ibang gas, delikado. Baka dahil nga sa sobrang lakas niya, malay nyo, bumigay, masira. Okay? Again, this is not a competition grade unit. Ito yung unit na pang baragan. Ito yung unit na pang heavy duty. Kaya kasi kung mapapansin niyo, solid na solid yung slide niya. Wala mga part na slotted, hindi katulad ng mga Godfather version 2 and Godfather na 5.1. Di ba? Solid ang slide niya, so walang weak part dyan. Isa kasi minsan sa nagiging weak part ng unit is yung mga slot. Di ba? Kasi dahil nga inalisan ng patigas yun, so yun yung nagiging weak part niya. Kaya itong unit na to pambaragan, upgraded with optic sight front, optic sight rear. Naka-magwell, activated ang beaver, naka-ambidextrous safe, naka-adjustable competition trigger, may rail dito for the upgrades like flashlight, laser. Again, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Okay? Napakaganda ng unit, napakasarap gamitin, napakatindi, talaga mag-enjoy ka. Shoutout ko na rin dun sa sa gumagamit ng duplicate account. Huwag mo naman kaming gawing gago rito, no? Huwag mo kaming gawing gago. Alam mo naman na yung kasagutan, nakikitanong-tanong ka pa kunwari, 'di ba? Alam mo naman yung kasagutan 'di ba? Ginagawa mo na lang kaming ogag, kunwari magtatanong ka, pero alam mo na yung kasagutan. Alam mo, sa totoo lang, hindi na ako natutuwa sa'yo. Ayaw kitang pangalanan kasi inirerespeto kita. Pero wag mo naman kaming gaguhin dito sa vlog namin, di ba? Wag mo naman kaming gaguhin. Alam mo na ikaw ang tinutukoy ko, di ba? Ang tagal ko na nakikiusap sa'yo, don't use dummy account, don't use duplicate account, nadidetect ng system yan. No? Nakaka-interrupt kasi, yan, katulad niya, no? Ayan, lumalabas yan, no? Nakaka-interrupt kasi, imbis na nagbablog ako, nagka-cancel ako. Dahil ini-inform ako ng system na nadidetect ka as dummy account. Diba? Inaano mo na lang kami, ang sihirap kasi makipag-usap pag inuunggoy ka na lang ng tao, di ba? Inuunggoy ka na lang Alam naman niya yung sagot dun sa tinatanong niya pero nakikitanong-tanong.
Brother, pakiusap na lang, no? Nakikiusap naman ako sa'yo na maayos. Sabi ko, huwag kang gagamit ng dummy account. No? Sana naman makinig ka. Sana makinig ka. Ayaw kitang pangalanan kasi, syempre ayaw kong ipahiya ka. Ayaw ko, hindi ako sanay mamahiya eh. Pero sana sumunod ka. 'Di ba? Hangga't may pagkakataon, hangga't nirerespeto ka ng tao na kapaligid sa iyo, sumunod ka, no? Sumunod ka, makaramdam ka. Huwag naman yung ganyan, no? Na nang uunggoy ka na lang eh. Ang pangit kasi ng ganyan, 'di ba? Sana ito na yung last time na mang-uunggoy ka sa amin, ha? Pakiusap ko lang, nakikiusap ako. Ako na mismo nakikiusap. Sana ito na yung last time na uungguyin mo kami. Okay? Sana, no? Nakakainis na rin kasi. Wala na akong ginawa sa monitor ko kundi i-cancel dahil nga ini-inform niya ako na nadidetect ka as dummy, as multiple account. No? Hindi ko alam ba't ginagawa mo yan. Bakit hindi ka lang manood ng vlog? Maging normal na tao ka lang, bro. Maging normal na tao ka lang, gamitin mo yung account mo, manood ka lang ng vlog. Tapos, yun lang. Ang dami naman dito, ha? Ang dami rito, ang dami nating follower, subscriber. Ayan, si Vin Bryan. Oh, sila Bray Losabia, si Alan Villaris. Ayan, si Sir Polo Rodney. Ayan, yung Neil Solomon. Ang dami nating subscriber dito na matino naman. Manonood sila ng vlog, magpapa-shoutout, pero hindi nang uunggoy. Sana ganun ka rin, no? Nakikiusap ako, brother, ha? Ayaw kitang pangalanan, ayaw kitang ipahiya. Sa totoo lang. Thank you. Okay, no? So, start tayo dito. Number 1, kasa natin. Ilock natin manually. Ay, yung silicone oil nasa labas. Pakikuha yung silicone oil. Idol, as lang po ulit, pwede naman po sa 14 kg yung SRC High Kappa, yung nakuha ko sa inyo, Cream Student. Yung kung ang tinutukoy mo is unit mo na SRC, pwede siya sa 14 kg. Pwede rin siya actually sa CO2. Okay? Wait lang. Trying to reconnect. Buti na lang tumuloy yung connection. Ang globe kasi rito sa atin napakahina, no? Okay, so nasa na ba tayo? Ano na bang topic ko kanina? Okay, no, yung nagtatanong na criminology student, yes, pwede yung 12 kg, pwede yung 14 kg, at saka pwede yung CO2 dyan sa unit mo na SRC. Especially kung sa amin mo binili yan, pwede kasi unang-una, naka-upgrade na yan, bossing, no? So, wala kang dapat ipagkaba, pwede mong gamitin dyan, okay? So, this is the unit ng ating ka-airsoft. Grabe, ang lamig na dahil sa aircon. Okay, now start tayo. Lagyan natin ng silicone oil, number 1, sa slide stopper, dito. Okay? Okay, then lagyan rin natin sa nozzle, yung pula. Oh, by the way, ang nozzle nito is color red, premium type of nozzle to. Ibig sabihin, mas malaki ang bore, kaya malakas siya. Dahil malaki yung bore, malaki yung pagkakabilog, malaki yung butas, no? Kaya napakalakas nitong unit na to. Talaga mag-e-enjoy, no? Dahil din, syempre, kahit papano, in-upgrade pa rin natin, high FPS na siya. Dito ka lang makakakita ng ganito kalakas na ganitong unit. Ngayon, malalaman natin, okay? So, saan yung magazine? Magazine. Dito. Ito na. Ayun. Okay? Okay, so this is the magazine. Number 1 na gagawin, press the valve, then spray. Okay. After that, dito rin sa ilalim, spray. Okay. Lalagyan natin siya ngayon ng 0.20 grams kasi magkokrono tayo. At lalagyan din natin siya ng 0.30 grams dahil magpa-fire tayo. Okay, lagyan natin ng 0.20 grams kahit mga ilang piraso lang. Then 0.30 grams dahil magpa-fire tayo. Bakit 0.30 grams, big man? Kasi yung unit is malakas. So, pag malakas yung unit, wag natin gagamitan ng magaang na bala kasi hindi tayo mag-e-enjoy sa kanya. Okay?
Okay, chrono tayo. Chrono, fire. Pasok. Pasa. Ready to fire. Firing. 472. 472. Mga ka-airsoft, this is just a pistol. 472. Partida, nakababad tayo sa aircon. Add na lang tayo ng 15 to 20. 472, 80, 90, 492. Sabihin mo ng 490, 485, jackpot ka rito. Firing! Sige, lagay mo. 400. 400, firing! 474. 474, firing! 478. 478, firing! 474 ulit. 474, firing! Wala na? 469. Oh, ayan. Oh, nakita. Akin na yung 474. Akin na yung isang camera. Isa yung isang ano. Ayan. Sige. Bigay mo na lang sa akin. Pinipicturean ko kasi sila para ano eh, ano. Sayang po yung 474, mariretrieve ba natin yun? Hindi. Ayun eh, meron eh. $469, sayang 474, no? 478. Ah, nag 478 ba? Hindi ko makita tong ano sa'yo. Mamaya, bigay mo sa akin yan, ha? O yan. Napakaganda ng FPS niya, napakalupit. Version 1 yan, ha? Nakita nyo naman, ganyan katindi, no? So, dito sa Bigman kasi, lahat ginagawa natin na nasa ayos yung unit. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing na kailangan gawin, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, again, this is not a competition grade unit. Yung setup niya is talagang firepower. Yung setup niya is talagang recoil. Napakatindi, napakasarap gamitin ito. Okay, tapos, matipid din to sa gas dahil naka fine tuning and naka trigger job na. Napakasarap gamitin. Ay, kakalimutan ko. Bago itabi, make sure walang lamang bala at walang lamang hangin. Pasingawin lang po dito, press lang. Okay. Unit po ng ating ka-airsoft, John Emmanuel of Cagayan Valley. Okay, next unit natin is unit naman ng Irvin Joshua of Jensen. What is good and special about this rifle? This rifle is M4A1 CQB. Ganda, di ba? Maiksi lang siya. Hindi siya ganun kahaba. Napakadaling i-maneuver, napakasarap hawakan, napakagandang ipanglaro. Di ba? Kung ang laro mo is sa bahay, practical shooting, libang-libang, the best na the best. Kung ang laro mo rin naman is sa game site, war games, kasama ang mga tropa, the best na the best. Yung unit is may kabigatan. Siyempre, dahil full metal, mula ulo hanggang baba. By the way, no, ang mga rifle, normally, ang buttstock niya at ang grip niya is polymer. Okay? So, wag natin sabihin 100% na full metal. Full metal siya, but the buttstock and the grip are polymer. Okay? So, itong unit na to may kabigatan kasi nga full metal siya. Ngayon, itong unit na to, merong rear sight na foldable. Pero, front sight niya is, fixed. Hindi na fold, hindi na aalis. Fixed type na front sight to. Ito yung unit na talagang literal na nakakatakot tignan. Di ba? Nakakatakot tignan dahil ito yung unit na makikita nyo sa checkpoint.
Ito yung unit na talagang ginagamit ng ating mga kapulisan. Napakasarap niya, napakadaling i-maneuver kasi it is because CQB version siya. Pero pag yung hindi CQB version ito, yung mas mahaba, medyo parang makakaramdam ka ng lag pag iminamaneuver mo kasi syempre mahaba. The more na mahaba, the more na may weight eh. 'Di ba? So itong unit na to, mag-e-enjoy yung bossing natin. I don't know kung ilang taon na si Sir Irvin Joshua, pero I think mag-e-enjoy siya rito. Look at this. Meron siyang rail. 1, 2, 3, 4. Paligid ang rail. 'Di ba? Hindi siya katulad ng mga M-Lock na rail or Giselle, 'di ba? Kasi walang mga rail yon sa gilid and sa baba. Ang rail niya lahat sa ibabaw. Medyo limited. Kasi ang rail, ang silbi niyan, sa totoo lang, for the attachment. Kung gusto mong gawin loaded, pwede ka maglagay ng flashlight, ng laser, ng vertical grip, ng PEQ, ng scope, lahat. Lahat na pwede mong i-load. Okay? Nasa sayo naman yan eh. May mga taong gustong-gusto loaded yung unit. Pag yung tao, pag yung unit is loaded na loaded, ang tendency pag loaded na loaded, mabigat. Di ba? Mabigat. I am not a fan of a fully loaded unit. Ang ilalagay ko lang talaga sa unit is yung mga kapaki-pakinabang sa kanya. Which is number 1 na kapaki-pakinabang sa unit is the scope. Di ba? Para gawin niyang simple yung bagay na sinisipat mo. Yung scope. And number 1 na kapaki-pakinabang sa unit is the angle or vertical grip. Yung handle dito sa harapan. Kapaki-pakinabang yon or yung vertical grip. Okay? Kapaki-pakinabang kasi syempre, meron kang extra handle na pwedeng hawakan to make the unit na more stabilized. 'Di ba? Kumbaga more simplest term dito. Kontrolado mo siya. Mas kontrolado mo siya kasi may handle ka na hinahawakan. Hindi katulad nung nandito yung iba kasi dito humahawak eh. Pag dito ka humahawak, konting likot, ang hirap pigilan. Pero pag dito kayo namahawak, napakadali. Pero pag dito, medyo may lag, ayan no? Medyo may lag, persado yung dito mo. Pero pag may handle, napakasarap. Itong unit na to, full metal mula ulo hanggang baba, tulad nga ng sinabi ko. Itong unit na to is an AEG type. Ibig sabihin, di battery siya. Rechargeable siya. Di ba? Ang gagamitin mo rito, nalobat siya, i-charge mo, para lang siyang cellphone. Ngayon, itong unit na to, meron siyang kasamang upgraded battery, which is the LiPoly battery kung tawagin. LiPoly, ibig sabihin, upgraded type siya, hindi siya yung ordinary type. LiPoly has a maximum charge of 12.6. Ang LiPoly, bawal malobat. Ang LiPoly, bawal ma-overcharge. Ang LiPoly, bawal mag-init. Lahat ng sinabi ko na yan is part of the battery management. Learn how to manage your battery, hindi sasakit yung ulo mo. Tandaan mo, itong battery na to ay upgraded, very sensitive, pero siya yung pinaka-effective. Okay? Gamitin mo lang siya ng tama. Makinig ka lang sa sinasabi ko. Hindi ka mapapahamak sa unit mo. Okay? So, stand natin. This unit is fully adjustable. Makikita niyo yung grip. Di ba? Nasa sayo kung ganong gusto mong haba. Pero ako itong unit na to, very effective to, lalo na ang ganda-ganda nito pag meron itong scope. Okay? Ngayon, alisin natin to. Instead of pressing, hatak. Okay? This is the plug. Pasok natin ang battery. Ilubog natin. Lagay natin to. Plug natin to, Okay, that's it. Hindi ko na isasara, hindi ko na ilalagay ito kasi test fire lang naman. Single fire. Rapid fire. Diba? Umahataw. Okay? So, kunin natin ang magazine. So, this is the magazine. Ang magazine niya, tulad niya, metal din. Ang magazine niya, tulad niya, black din. Ang magazine niya, tulad niya, matibay din. Okay? Pero syempre, iwasan natin malaglag to. No? Although metal siya, big chances na masira pa rin. May chance pa rin na masira kahit metal pag hindi natin siya gagamitin ng tama. Okay? Ngayon, merong opening dito sa harapan, dito sa ibabaw, kung saan mo ibubuhos yung bala. After mo na mapuno, isara mo.
Tapos meron siyang gear sa ilalim, kung tawagin, kinakamot. Ikakamutin mo siya para yung balang ibinuhos mo, maitulak niya papanik. Okay? Ngayon, itong unit na to, pasok natin. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi siya malalaglag. Itong unit na to is battery type, hindi mo na kailangang ikasa. Huwag kang magmamala action star kasi baka makasira pa. Baka maputol yung spring, maputol yung guide, mabitak yung stopper, mangyari ang bagay na hindi mo inaasahan, masakit sa ulo. Ito, ina-access lang to pag nag-upgrade ka ng spring. Dito tayo magka-calibrate. Pero kung di ka naman nag-upgrade, lagi mong isara na to para safety. Okay? Single fire. Rapid firing tayo. Firing. Single fire. Rapid fire. Gusto kong ano siya, maisipat ng gusto. Single fire. Sarap, grabe. Okay? Every time matatapos maglaro, always release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire, press 1 seconds, then single fire, then tama ba ako? Then put it back to safe. Pag naka-safe na, hindi na mapipindot yan. Okay? Okay mga ka-airsoft, this unit is for our ka-airsoft Irvin Joshua of Jensan. Okay, dire-diretso po tayo, no? Good evening po sa inyo. Lahat, blessed night, sabi ni Bray Losabia. Excited na on your next upcoming unit, another learning points from the ZZ TS2. Sir Polo Rodney, ano pa lang, landed na, kaya lang, syempre kailangan pa nating i-fine tuning, trigger job, kung kailangan i-adjust, kung kailangan i-grind, glitch. Just in case, Sir Polo Rodney, makikiusap lang ako sa'yo. Just in case mayroon kang napansin, napuna, naobserbahan, na-glitch, na sa tingin mo kailangan nating i-correct, masayang-masaya akong tatanggapin yan. Okay? Masayang-masaya ako kasi, I know, kahit papano, nagamit mo na, na-review mo na. Ako kasi nasa stage pa lang kami ng ng correction of glitch, no? Mga nakikita namin, mga unnecessary pieces of materials na hindi ganong na-perfect, ginagawa namin yon, no? So, ikaw, kung meron kang na-experience na glitch or any sumasabit or maganit na part na 'di ba? Pasabi po sa amin, pa-inform mo kami para makauna na kami na maiayos natin. Okay? Salamat kaibigan, Polo Rodney. Happy summer season, sabi niya. Hindi pa nag-declare, nag-declare na pala ng summer season dito sa amin. Pero alam mo ba, ngayon umuulan. Umuulan ngayon, no? Grabe, umuulan talaga dito sa amin ngayon. Okay? So, ayun, Sir Polo Rodney, magandang gabi sa'yo. Okay mga ka-airsoft, magandang gabi sa mga ka-airsoft nating engineer. Magandang gabi sa mga ka-airsoft natin doktor, nurse at mga staff ng hospital. Mga ka-airsoft nating general, colonel, SPO1, SPO2, SPO3, lahat ng ranggo na nasdyan sa kapulisan, sa PNP. Magandang gabi sa mga ka-airsoft natin sa Bureau of Fire, Bucor, BJMP, sa Navy, sa AFP. Maraming salamat mga bossing sa pagtangkilik sa atin sa Bigman. Maraming salamat din po sa mga ka-airsoft natin na engineer, na attorney, na security guard, na construction worker. Maraming salamat po sa pagnood ng ating daily vlog. Good evening po sa inyong lahat. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, atid po sa inyo ng inyong lingkod,
Pigman, bago po natin i-end, pakinggan nyo po ang paborito nating ano ba to? National jingle na lang natin, jingle, no?